Dito po ngayon sa naging pahayag ni Representative Stella Kimbo, meron pa bang magagawa yun pong ilan para questionin pa rin yung kung ito nga bang General Appropriations for 2025 ay legal, yung dinaanang proseso? Yes po, maaari pa rin yan dalhin sa Supreme Court, questionin yung naging proseso sa pagbubuo ng 2025 GAA. Yung proseso po at procedure, scope of work ng Bicameral Committee ay maaaring dalhin sa Supreme Court dahil may mga previous cases na rin po sa Supreme Court na kung saan na-discuss ang function at scope of work ng Bicameral Committee. So maaari pa rin po itong questionin sa Supreme Court. So ang grupo po ninyo, Professor Shelo, may balak po ba na dalhin ito sa Korte Suprema? Opo, pinag-aaralan po natin to, no? Kasi ang importante po dito ay yung standing. Sino po ang may standing para questionin yung naging proseso sa budget? So pinag-aaralan po natin ito. So yun ang kanilang issue ho ninyo. Ano ba ang sabi, ma'am, ng inyong mga kausap po ng mga abogado? How soon can you establish that? Kung sino ba ang merong legal persona para maghain po ng reklamo dito po sa ipinasang budget? Alam niyo po tayo bilang taxpayers, ako ang paniniwala ko, bilang taxpayers ay may karapatan po tayo mag-demand ng accountability. Nakikita ko rin po na talagang panahon na para kailangang malinawan at masusugan na kailangan mas maging transparent at accountable itong Bicameral Committee. Kaya pinag-aaralan po natin yan. Mahalaga din pong may kasama tayong mga legislators para mag-demand sa mga colleagues nila na bigla na lang nagkumpleto nitong budget at hindi binalikan dahil nabawasan po yung karapatan nilang i-exercise yung pag-complete ng budget. Opo, So, yan po ang mga problema natin ngayon. Opo, pero Professor, but going back, kasi ito hong issue po ng fill in the blanks na ito, no? Lumabas lamang matapos nga itong revelation ni Congressman Ungab. Pero originally po, dati na po natin pinag-uusapan yung question ninyo mismo, no? Sa naging itsura ng budget, di ba? Na mas malaki pa nga yung public works sa education. Kumusta na po yun, ma'am? Yung pong inyong ginagawang pag-aaral para nga po ito'y maisampa na sa Supreme Court. Opo, yan po ay dinadraft na natin ngayon dahil tutuloy po talaga natin. Ang tinitingnan po natin ay ang mga multiple bases para ideklara na unconstitutional ang 2025 General Appropriations Act. Kasama na rin po dyan ay yung requirement nga po na dapat education ang priority. Gusto natin na ang Supreme Court ay mag-decide na kung paano ba natin dinidefine ang education bilang priority sector. Kasi kung nakita naman po natin itong government natin, pati budget ng PMA, PNPA, Local Government Academy ay sinama sa computation ng education sector. So kasama rin po yan. Ang alam ko rin po ay may ilang batayang sektor na magpa-file ng case sa tutok dito sa education sector. Pero tayo po ay, ang pinag-aaralan natin, hindi lamang yung sa education, kundi lahat ng maaari nating isama sa pag-question ng constitutionality ng General Appropriations Act ay isasama na natin. Okay, ma'am, sorry po for for being insistent. Kailan yan, ma'am? Kasi ma'am, importante po kasi agad-agad na na maisampa, di po mo, ma'am, ano? Kasi kung may problema nga para ma-hold kung sakasakali itong appropriation sa public works na ang laki nga po ng kinain. Opo. Malamang po mga within February ay maipasa na natin yan. Kasalukuyan na po itong dinadraft. Kasi po ang sinasama na rin dito, hindi lang yung sa education sector, pati yung zero subsidy sa PhilHealth, isasama na rin natin. Pinag-aaralan din natin kasi unti-unti po nating nadidiscover na yung mga yung mga special fund na kung saan dapat ay malinaw yung mga batas na nagtatakda na dapat ganito yung inallocate na budget, no? Pero binabawasan palagi ng Kongreso. So, yan pong mga tanong na yan ay importante dahil nakatakda na po sa mga batas natin na ganito dapat yung ina-allocate na budget sa mga sektor pero hindi sinusunod ng Kongreso. So kasama na po yan sa mga hinihimay natin.